Mga kababayan nating mga senior, kung kayo ay 60, 65 o higit pa ang edad at kayo ay miyembro ng SSS o GSIS, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng inyong buhay ngayong Abril 2026. Hindi ko kayo bibigyan ng puro chismis o pangako na walang katotohanan. Ang lahat ng sasabihin ko ngayon ay nakabatay sa pinakabagong impormasyon mula sa SSS, GSIS at sa ating pamahalaan. Ngayon, maraming seniors ang nagtatanong sa akin, Tay Nanay, totoo ba na may darating na PEN 17,200 na pension increase? At saan pumunta ang aming second tranche? Ito ang eksaktong tanong na sasagutin namin ngayon at nais kong gawin itong malinaw para sa inyo. Tulad ng isang kaibigan na nakaupo sa tabi ninyo sa lamesa, nagkakape at nagpapaliwanag, kaya huwag kayong tumayo, huwag kayong mag-skip. Dahil sa susunod na ilang minuto, malalaman ninyo kung magkano ang inyong matatanggap, kailan ito darating, paano ninyo ito makukuha ng buo at walang bawas, at kung anong mga bitag ang dapat ninyong iwasan para hindi mawala ang inyong pera. Ang impormasyong ito ay para sa inyo, ang mga seniors na nagtrabaho ng matagal, nagbayad ng kontribusyon, at nararapat sa bawat piso ng inyong pensyon. Narito na tayo. Simulan na natin. Una, pag-usapan natin ang pinaka-importanting tanong. Ano ba talaga ang 17,200 na ito at para kanino ito? Ang 17,200 ay ang pinakamababang halaga ng monthly pension na tinatanggap ng isang SSS retiree sa ilalim ng bagong pension structure na isinabatas matapos ang matagal na pakikipaglaban ng ating mga senior organizations. Hindi ito isang bonus. Hindi ito isang one-time payment. Ito ang inyong buwanang pensyon, ang inyong permanent na kita mula sa SSS bilang kapalit ng inyong mga taon ng pagtatrabaho at pagbabayad ng kontribusyon. Ngunit kailangan nating maging tapat dito. Hindi lahat ng SSS pensioner ay tumatanggap ng eksaktong 17,200 bawat buwan. Ang halaga ng inyong pensyon ay nakasalalay sa tatlong bagay. Una, kung gaano katagal kayong nag-ambag sa SSS, ang tinatawag na number of credited years of service. Pangalawa, ang average monthly salary credit ninyo sa inyong pinaka-produktibong mga taon ng pagtatrabaho. At pangatlo, kung kailan kayo nag-retire. Kung ang inyong computed pension base sa contribution history ninyo ay mas mababa sa 17,200, ang SSS ay mag-a-adjust para matiyak na ang lahat ng qualified retirees ay makatanggap ng hindi bababa sa halagang ito bawat buwan. Kaya ang 17,200 ay ang floor, ang pinakamababang garantisadong halaga. Maraming pensioners ang mas mataas pa rito, maaring 20,000, 25,000 o higit pa, depende sa inyong record. Para sa mga GSIS pensioners naman, kayo na mga dating government employees, mga guro, mga pulis, mga sundalo, mga nurse sa government hospitals, ang inyong pension computation ay bahagyang naiiba. Ang GSIS ay gumagamit ng average monthly compensation at ang inyong years of government service. Ngunit ang magandang balita ay ang GSIS ay tumanggap din ng direktiba mula sa administrasyon para sa isang significant na pension adjustment ngayong 2026 at ang mga detalye ng inyong bagong halaga ay makikita sa inyong My SSSP account or sa pinakabagong notice of pension na natanggap ninyo sa inyong tirahan. Kung hindi pa kayo nakakatanggap ng sulat mula sa GSIS o SSS ngayong mga nakaraang buwan, iyan ang inyong unang gawain ngayon. Tawagan ang inyong lokal na SSS o GSIS branch at hanapin ang inyong updated pension computation. Ngayon, pag-usapan natin ang second tranche. Ang salitang ito ay nagpapagulo sa maraming seniors, kaya gusto kong ipaliwanag ito ng simple. Ang tranche ay isang French word na nangangahulugang slice o bahagi. Sa konteksto ng inyong SSS or GSIS pensyon, kapag nagsalita tayo ng second tranche, tinutukoy natin ang pangalawang bahagi ng isang approved na pension increase o adjustment na hindi pa naibibigay sa inyo ng buo sa unang pagkakataon. Narito ang kwento. Nang aprubahan ang pension increase,
Ang ilang bahagi ng pagtaas ay naibigay kaagad. Iyon ang first tranche. Ang natitira, ang second tranche, ay ipinagpaliban dahil sa proseso ng budget allocation at ng administrative approval na kailangang dumaan sa DBM, ang Department of Budget and Management. Ngayong Abril 2026, ang second tranche ay inaasahang ilalabas na. At para sa maraming SSS pensioners, ang kabuuang halaga ng second tranche arrears, ang naiwang hindi nabayad mula ng aprubahan ng increase, ay maaaring umabot ng ilang libong piso depende sa kung gaano katagal ang pagkaantala. Para sa mga konkretong halimbawa, kung ang inyong pension increase ay 1,000 bawat buwan at ito ay naantala ng 10 buwan, ang inyong second tranche lump sum ay maaaring 10,000. Kung 1,500 bawat buwan ang pagtaas at 12 buwan ang delay, inaasahan ninyong 18,000 ang darating sa inyo bilang one-time payment. On top ng inyong regular monthly pension ngayong Abril. Ang tanong ninyo ngayon ay, kailan eksaktong darating ito? Para sa SSS pensioners na tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng kanilang bank account, BDO, Metrobank, BPI, Land Bank, DBP o Union Bank, ang second tranche payment ay inaasahang mapupunta sa inyong account bago matapos ang Abril 2026. Ang eksaktong petsa ay nakasalalay sa inyong SSS Payment Reference Date na nakabase sa huling numero ng inyong SSS number. Para sa mga tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng pension loan offset or sa UMED card linked sa SSS, pakisigurado na ang inyong card ay nakalink na sa isang electronic wallet o bank account. Huwag nang antayin pang pumunta sa SSS branch para lamang kumuha ng tseke. Ang sistema ngayon ay digital na at mas mabilis ang pagtanggap kapag kayo ay naka-enroll sa electronic payment. Ngayon, gusto ko kayong sabihin ng isang bagay na karamihan sa mga seniors ay hindi alam. At ito ay nakakatuwa at nakakainis sabay-sabay dahil ang pera ay naroroon na, naghihintay lamang na kunin ninyo, ngunit marami ang hindi nagke-claim. Una, ang 13th month pension. Oo, ang inyong SSS at GSIS pension ay may kasamang tinatawag na 13th month pension na karaniwang inilalabas tuwing Nobyembre or Disyembre. Maraming bagong retirees ang hindi alam ito at nagtataka kung bakit dumating ang dagdag na pera sa dulo ng taon. Ang sagot ay simple. Ito ay karapatan ninyo. Huwag kayong magsasabi na bonus ito. Ito ay pension benefit na nasa batas. Pangalawa, ang Medicare at PhilHealth integration. Bilang SSS o GSIS pensioner, kayo ay automatikong eligible para sa PhilHealth coverage ng libre. Ibig sabihin, ang inyong hospitalization, outpatient consultations at ilang mga laboratory tests ay covered. Ngunit ang problema ay maraming seniors ang hindi nagre-register ng kanilang SSS pension number sa PhilHealth. Kaya kapag na-ospital sila, hindi sila makaka-avail ng benepisyo. Pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth office at i-update ang inyong status bilang senior pensioner. Pangatlo, ang death and funeral benefits. Kung may asawa kayo o anak na hindi pa nagre-retire, ang inyong SSS membership ay nagbibigay ng funeral benefit na mula 20,000 hanggang 40,000 sa inyong pamilya sakaling kayo ay pumanaw. Ang benepisyong ito ay hindi automatiko. Kailangang i-file ng inyong pamilya sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng kamatayan. Sabihin ninyo ito sa inyong mga anak ngayon para hindi sila mahirapan sa hinaharap. Pang-apat, ang retirement lump sum or partial lump sum option. Para sa mga bagong retiree na hindi pa nagdedesisyon kung kukuha ng full monthly pension or partial lump sum sa simula, may pagpipilian kayo. Ang SSS ay nagbibigay ng option na kunin ang isang bahagi ng inyong total pension value bilang one-time lump sum at ang natitira ay mapupunta sa inyong buwanang pensyon. Ito ay kapaki-pakinabang kung kayo ay may malaking gastos sa simula ng inyong retirement tulad ng pagbabayad ng utang or medical expenses. Ngunit kailangang mag-isip ng mabuti dahil ang lump sum ay nagbabawas ng inyong monthly income sa mahabang panahon. Ngayon pag-usapan natin ang masamang balita o ang mga bagay na maaaring magbawas ng inyong pensyon kung hindi kayo maingat. Una,
ang re-employment. Kung kayo ay SSS pensioner at nagre-return to work kayo bilang employee, hindi bilang self-employed o freelancer, kundi bilang regular na empleyado na may employer, maaaring masuspinde ang inyong SSS pension habang kayo ay nagtatrabaho. Ang SSS law ay nagsasabing ang isang retiree na nag-i-employment ulit ay dapat mag-notify ng SSS at ang pensyon ay maaaring i-hold. Ito ay tinatawag na clawback. Ang SSS ay maaaring mag-demand ng refund ng pensyon na natanggap ninyo kung nalaman nila na kayo ay nagtatrabaho nang hindi nila alam. Kaya kung kayo ay plano pang maghanap ng karagdagang kita, pag-isipan ang pag-consult muna sa SSS or legal advisor. Pangalawa, ang overpayment issue. Minsan, dahil sa sistema ng SSS or GSIS, may mga kaso na may pensioner na nakatanggap ng dagdag na bayad, mas mataas kaysa sa dapat nilang matanggap dahil sa administrative error. Kung ito ay mangyari sa inyo at makatanggap kayo ng letter mula sa SSS o GSIS na nagsasabing nag-overpay sila, huwag kayong matakot at huwag kayong mag-ignore ng sulat na yon. Makipag-ugnayan sa SSS or GSIS agad at humingi ng payment plan para sa pagbabalik ng sobra dahil kung hindi ninyo ito aksyonan, ang SSS ay may karapatang mag-deduct ng kabuuang halaga ng sabay-sabay mula sa inyong susunod na pension payment na maaaring mag-iwan sa inyo ng walang pera para sa buwan na iyon. Pangatlo, ang tax implications. Oo, ang ilang bahagi ng inyong pensyon ay maaaring subject to income tax, ngunit may exemptions. Sa Pilipinas, ang retirement benefits na natanggap mula sa SSS o GSIS ay karaniwang tax-exempt sa ilalim ng Republic Act 49117 at ng Tax Code. Ngunit kung kayo ay tumatanggap ng iba pang kita, halimbawa mula sa rental property, negosyo o foreign pension, kailangan ninyong mag-file ng income tax return at ideklara ang lahat ng kita. Ang hindi pag-file ay maaaring magresulta sa penalties. Makipag-usap sa isang accountant o sa inyong lokal na BIR office para matiyak na tama ang inyong tax filing. Para sa mga nais pumunta sa SSS o GSIS branch ngayong Abril, narito ang mga praktikal na tips na magpapabilis at magpapadali ng inyong buhay. Una, magdala ng complete na dokumento. Para sa SSS, dalhin ang inyong original na SSS card or UMID card, isang valid government-issued ID, inyong passbook o bank account number, kung nais ninyong i-update ang inyong payment method, at kung may katanungan kayo tungkol sa second tranche, dalhin ang inyong pinakabagong pension payroll statement. Para sa GSIS, dalhin ang inyong GSIS e-card, valid ID, at ang inyong latest pension voucher. Pangalawa, pumunta ng maaga. Ang SSS at GSIS branches ay busy ngayong Abril, lalo na sa simula at katapusan ng buwan. Kung maaari, pumunta ng Martes o Miyerkules sa pagitan ng alas 8 at alas 9 ng umaga, bago dumami ang tao. Iwasan ang Lunes at Biyernes. Pangatlo, gamitin ang online portal kung kaya ninyo. Ang SSS ay may My SSS online portal at mobile application kung saan maaari ninyong tingnan ang inyong pension record, contribution history, at payment history nang hindi na kailangang lumabas ng bahay. Para sa GSIS, ang GWAPS, ang Government Website for Active and Pensioners, ay nagbibigay ng access sa inyong pension statement online. Kung ang inyong anak o apo ay marunong sa computer, hilingin nilang tulungan kayong mag-register. Pang-apat, kung mayroon kayong reklamo o hindi kayo sumasang-ayon sa halaga ng inyong pensyon, huwag kayong mahiyang magsalita. May karapatan kayong humiling ng formal na pension computation review sa SSS. Isulat ang inyong concern sa isang letter, idagdag ang lahat ng supporting documents, at isubmit sa branch manager. Ang SSS ay obligado na sagutin kayo sa loob ng 30 araw. Bago tayo magtapos, gusto ko kayong bigyan ng ilang simpleng estratehiya para masulit ang inyong pensyon. Kung kayo ay tumatanggap ng 17,200 bawat buwan at may isa pa kayong katuwang na pensioner sa tahanan, ang combined income ninyo ay 34,400 bawat buwan, na sapat na para sa isang mapayapang pamumuhay sa probinsya o sa mga lugar na mababang cost of living. Ang susi ay ang budgeting.
maglaan ng pera para sa pagkain, gamot, bayarin, at isang maliit na emergency fund bawat buwan. Huwag hayaang wala kayong ipon. Kung nais ninyong dagdagan ang kita ng hindi nasasangkot sa employment na maaaring mag-suspend ng inyong pensyon, isaalang-alang ang maliliit na negosyo na under your name, tulad ng pagbebenta ng ulam sa kapitbahay, pag-aalaga ng halaman para ibenta, o simpleng sari-sari store na pinapatakbo ng inyong pamilya. Ang ganitong uri ng kita ay hindi necessarily classified bilang employment, kaya hindi nito maaapektuhan ang inyong SSS pension, ngunit i-consult pa rin ang SSS para makatiyak. At ang pinaka-importanting payo ko sa inyo ngayon, huwag hayaang ang inyong pera ay matulog lamang sa checking account ng walang interes. Ang Land Bank, DBP, at maging ang ilang cooperative ay nagbibigay ng savings account na may mas mataas na interest rate para sa senior citizens. Ang maliit na interest na iyon, kahit 2 o 3% bawat taon, ay nagdadagdag sa inyong kita nang hindi kayo kailangang gumalaw. Mga mahal naming seniors, bago tayo magtapos, nais kong sabihin sa inyo mula sa puso, ang mga taon na inyong ginugol sa pagtatrabaho, sa pagpapalaki ng pamilya, sa pagbabayad ng inyong SSS at GSIS contributions, ang lahat ng iyon ay hindi kailanman nasayang. Ang pensyon na inyong natatanggap ngayon ay pruwa ng inyong dedikasyon at dapat ninyong matanggap ang bawat piso ng inyong nararapat. Kaya ngayong Abril 2026, panoorin ang inyong bank account para sa second tranche. Tiyakin na updated ang inyong SSS o GSIS records, i-check ang inyong PhilHealth enrollment, at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong kapwa seniors na maaaring hindi pa nakakaalam ng mga importanteng bagay na tinalakay natin ngayon. Kung may mga tanong kayo, ilagay ninyo sa comment section sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa. At kung gusto ninyong malaman ang tungkol sa SSS Calamity Loan, GSIS Policy Loan, or PhilHealth Senior Benefits, i-subscribe na kayo at i-click ang bell button para hindi kayo mapalampas ng susunod na video. Mahal namin kayo, ingat kayo palagi. At tandaan, ang inyong retirement ay hindi katapusan ng inyong kwento. Ito ang pinakamagandang kabanata pa lamang.